Kaya dito natin masusukat ang totoong pagmamahal, kung totoong mahal nila yung kanilang tatay. Gusto nila talagang makauwi dito sa Pilipinas, lahat sila mag-resign. Si Sara bilang Vice Presidente, si Pulong bilang Congressman, si Baste bilang Mayor, at yung anak ni Pulong bilang City Councilor ng Davao. Dapat mawala sila sa kapangyarihan lahat. Ayan na ninyo si Bongo at saka si Bato kasi susunod na. Yun nga yung ating challenge lalo na kay Bato de la Rosa. Kung totoong mahal niya ang kanyang tatay na si Digong, bakit hindi pa siya nagpapakita after na sabihin ni Ombudsman Remulla na may nakita na siya na warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa? Ayun, biglang nag-disappear. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin uli yung tungkol kay Digong, yung pag-deny sa petition, plea for interim release. May magandang panukala si Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. And I think itong suggestion na to mga kababayan ni Attorney Conti, tama po ito. Kasi base sa desisyon, mga kababayan, ng ICC, hindi pinagbigyan yung plea for interim release ni Digong. Kasi sa tingin nila po, madawag pa ang impluensya ng dating Pangulo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. At factor doon mga kababayan, yung impluensya ng kanyang pamilya. Kasi yung kanyang pamilya, si Sara Duterte, Vice Presidente, si Pulong, Mayor, Congressman, si Baste, Mayor, anak ni Pulong, Councilor. Di ba po? So malawak ang impluensya. Kaya sabi ni Atty. Conti, kung magre-resign si Sara Duterte bilang Vice Presidente, na imposible man pong gagawin po ni Sara, hindi na nga po makontento sa pagiging Vice Presidente. Gusto nang to make over na Pangulo. Hindi makapaghintay po ng 2028. Gusto nang atat na po. Kaya malabo itong sinasabi ni Atty. Conti. Pero tama siya. Kung totoong mahal ni Sara ang kanyang tatay at ng buong pamilya niya, mahal yung mga anak niya, mahal ang kanilang tatay, yun ang pinakamaganda po na dapat gawin nila. Gusto nilang pagbigyan ng ICC yung interim release, lahat sila mag-resign para mawala po yung impluensya. Yan sabi ni Attorney Cristina Conti, pag re-resign ni BP Sara, makakatulong sa pagpapauwi kay PRRD ayon kay Conti, sabi dito sa balita. Nagbigay ng bagong anggulo sa usapin ng interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti matapos niyang sabihin na ang pagbibitiw ni BP Sara sa pwesto ay maaring makatulong sa muling pagsusuri ng ICC. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Conti na ang patuloy na kapangyarihan at impluensya ng pamilya Duterte sa gobyerno ay isa sa mga dahilan kung bakit ibinasura ng ICC Appeals Chamber ang kahilingan ng dating Pangulo na pansamantalang palayain. Anya kung mawawala ang kanilang impluensya politikal, maaari nitong maibsan ang pangamba ng ICC sa posibleng panghimasok sa proseso. Kapag nag-resign si BP Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe pwede na nilang sabihin na wala na kaming kapangyarihan. Correct mga kababayan. Kaya dito natin masusukat ang totoong pagmamahal, kung totoong mahal nila yung kanilang tatay. Gusto nila talagang makauwi dito sa Pilipinas, lahat sila mag-resign. Si Sara bilang Vice Presidente, si Pulong bilang Congressman, si Baste bilang Mayor, at yung anak ni Pulong bilang City Councilor ng Davao. Dapat mawala sila sa kapangyarihan lahat. Ayan na ninyo si Bongo at saka si Bato kasi susunod na. Yun nga yung ating challenge lalo na kay Bato de la Rosa. Kung totoong mahal niya ang kanyang tatay na si Digong, bakit hindi pa siya nagpapakita
After nasabi ni Ombudsman Remulla na may nakita na siya na warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa, ayun, biglang nag-disappear. So, pinapakita lamang po ni Bato de la Rosa na hindi totoo yung kanyang mga sinasabi. Ganon din po si Bongo. Para may makausap na palagi. May reunion sila doon sa The Hague. Anyway, it is just a matter of time, mga kababayan. Yung pag-issue ng warrant of arrest. At ang sabi nga po ni John B. Remulla, DILG Secretary, yung nakitaan niya ni Ombudsman Remulla, yung kanyang kapatid, na warrant of arrest, digital copy niya, signed digital copy ng warrant of arrest. So ano pa? Voluntary, dapat mag-surrender na sila. Voluntarily surrender na dapat gawin ni Bato de la Rosa. Anyway, nanaginip na siya na nagkita sila uli ni Digong kasi granted daw yung house arrest. Baliktad yun. Baliktad po yung desisyon ng baliktad sa panaginip ni Bato de la Rosa. Hindi house arrest yung granted, kundi yung warrant of arrest sa kanya. Pero yung reunion mga kababayan, I think mangyayari. Ito yung post ni Bato de la Rosa noong September 1. Last night I had a dream. Mayor Duterte was granted house arrest. We had a tearful reunion. We hugged each other and he whispered to me, "Ronald, I'm okay. Lord, please make my dream come true." Mangyayari na po siya. Kaya lang yung kwento may twist. Hindi granted yung yung house arrest, ang granted po yung warrant of arrest. Yung warrant of arrest po ninyo, yun ang nagkatotoo. Gano'n naman talaga po sa panaginip. Most of the time, baliktad. May twist palagi. O, di ba po? But anyway, balikan natin yung sabi ni Atty. Cristina Conti. Yun ang pinakang maganda. At siguro hindi na dapat tumakbo si Sara Duterte sa pagkapangulo. Lalo kasing hindi pagbibigyan pag siya yung presidente na. Dito masusukat ang talagang totoong pagmamahal kung kaya nilang isakripisyo yung kanilang political ambition para lang mapagbigyan ang petition for interim release ni Digong. Kaya lang, lahat man lang po sila kwento. Hindi man totoo yung mga sinasabi nilang mahal na mahal nila si Digong. Kasi kung totoong mahal na mahal ni Bato de la Rosa, yun ang gagawin niya po. Mag-voluntary surrender na siya. So, pakinggan natin mga kababayan yung sinabi ni Atty. Conti kasi susunod na daw si Bato de la Rosa. Ayan o. Ito pa. Ano magiging effect nito sa 2028? Hindi na. Effect sa 2028. Mandali lang. Because Ano magiging effect nito sa 2028? Hindi na. effect sa 2028 because Sara Duterte is running and Sara Duterte is the daughter of this gentleman arrested, and taking into consideration that two other possible co-perpetrators of Duterte could be arrested, this whole case, including possible cases against Bato de la Rosa, and sabi nila, possibly against Bongo. Si Bato de la Rosa, medyo sure ako kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs, as admitted ang ama ng Toka, si Bato de la Rosa, with two senators out of the picture. I don't know who the running mate of Sara Duterte would be kasi it was floated. So, yun yung medyo logistical difference, but as to Si Marcoleta ang pinafloat na maging vice presidente. Hindi man si Aimee. We have two popular, according to the ranking in the Senate elections this year, two popular figures connected with the Duterte administration out of the picture by 2028. That could impact
probably the chances of Sara Duterte if she runs. Ma'am, balik lang ko. So malamang mga kababayan, hindi na talaga po matuloy yung pangarap ni Sara na maging Pangulo. Na dapat talaga hindi man siya tumakbo kung talagang mahal niya si Digong, yung kanyang tatay. Kasi yun ang sinasabing dahilan kung bakit hindi pinagbigyan yung interim release dahil sa kanyang impluensya bilang vice presidente, lalo na po pag naging presidente. Kaya lahat dapat sila mag-resign. Now na, kung totoong mahal nila si Digong. Ito si Bongo, may panawagan sa mga Filipino, continue praying for Tatay Digong. Hindi mga po pakikinggan yung prayers ng mga DDS kasi unang-una, wala mang pagsisisi sa kanila. Masasama ang ugali at si Digong, tinawag na estupido yung ating Panginoong Diyos. Paano pakikinggan? Pwede si Satanas. Kasi si Satanas, mga kababayan, gusto pa ngang i-compete ni Digong. O ngayon si Panelo, dumaldal. Sabi ni Panelo, Duterte's ICC Council fell short anya on jurisdiction arguments, left out Filipino lawyers. Di mag-apply ka bilang abogado ni Digong kung gusto mo. Kaya lang, hindi ka man kinuha ni Sara. Walang tiwala sa inyo ni Roque. Di ba? So sabi ni Panelo, may nakita siyang problema with the pleading down ng defense na pinangunahan ni Kaufman because it could have included additional arguments to strengthen the case. He said Duterte's camp limited its argument to the fact that the preliminary investigation of the case began 2 years after the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. Panelo said his unsolicited advice was that the defense should have contended that the Rome Statute never took effect in the Philippines because it did not meet the constitutional requirement of publication. He also said Duterte's lawyer should have argued that the Philippines has a working legal system capable of prosecuting and detaining even presidents. He pointed out that the one Philippine president was exiled and 2 former presidents had been jailed. Because of this, he believes the ICC should not have taken jurisdiction over Duterte's case. Only on that basis alone, wala ng jurisdiction. Kaya dapat, kako, sinama niya yun. Palitan mo na si Kaufman. Kausapin mo si Sara. Yun ang pwede mong gawin at hindi mo gawin. Wala mang tiwala sa inyo si Sara. May tiwala kay Kaufman. Si Kaufman masaya kasi sabi 150 million a month yung sweldo. O, diba? Tapos dumaldal si Harry Roque. Ito, pakinggan natin. Talagang ang gusto niya, makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Yung kanyang interim release, dapat sa Pilipinas. Yun ba ay indikasyon na pwedeng tataka si Tatay Digong? Yan ay indikasyon kung anong gusto ni Tatay Digong. Na kung magkakaroon ng interim release, mas gugustuhin niya na pumunta sa Pilipinas. Pero walang ibig sabihin yan na may intensyon siyang tumakas. Kasi nga, siya yung humingi ng interim release. Kung ang intensyon na ay tumakas, hindi na sana siya humingi ng interim release at gumawa na lang ng paraan para siya ay tumakas. Ang sabi pa nila, well, ayan na kita mo yung anak niya, nagsabi na, ano kaya, palabasin na lang natin anong parang mamamaraan si Tatay Digong. In other words, nagbiro si BP Sara. Yan kasi itakas na lang natin si Tatay Digong. Sabihin na natin nabanggit yan. Ano ngayon? Hindi ba si Inday Sara ang in charge sa legal defense ni Tatay Digong? Hindi ba yung pagiging in charge niya sa legal defense ni Tatay Digong ay nagpapakita na rinirespeto ni Inday Sara yung proseso sa ICC? Dahil kung intention nga niya na itakas na lang ang tatay niya, bakit pa siya makikialam dun sa legal defense ng tatay niya? Hindi gumawa na lang sana yan ng plano na itakas ang tatay niya na alam ko, hindi gagawin ni Inday Sara kasi sa totoo lang,
Girl Scout na Girl Scout si Inday Sara. Hindi yan papayag sa anything na shortcut at hindi nasa tamang proseso. Isulat mo yung mga argumento mo. Pagkatapos, sabihin mo kay Sara, ikaw na yung papalit kay Kaufman. Ang problema po, ayaw man sa'yo ni Sara. Hindi nga nagproblema yung pamilya. Si Sara Duterte at yung asawa. Si Digong mismo, pinapauwi ka na. Kasi handa yun na mabulok sa kulungan. Yan mismo yung sabi ni Digong. Iba kasi yung ginagawa ninyo sa gusto ni Digong. Si Digong reading mabulok. Kaya babayaan lang ninyo si Digong na mabulok kasi wish granted na nga eh. Ano pang kinakasama ng loob ninyo? Wish granted. Anyway, yan man lang po mga kababayan ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.